maliban sa at maliban sa live. Gising sa umaga, di ko na ang hinahanap. FMC, FMC, Filipino Music Central. Anyway, ano ang gusto mong pag-usapan natin, Ate Isa, maliban sa maliban sa live? Ano na lang po, kung paano ako nag-start, paano nila ako nag-discover, kung saan ako nag-recording, kung saan din po ako kumbaga pinanganak siguro, or pinanggalingan. Saan lang po. May nabasa ko doon sa write-up about you, Isa, I will not read all through the write-up para ikaw mag-elaborate na lang. Kasi baka wala na tayong pag-usapan, mahaba-haba yun. So, we got started. Regarding sa work naman po, yes, dati po ako Philippine Army, 9 years in the service. Nag-business na lang po ako nung malis din. Wala pa tayo on air. Wala po, walang briefing lang po. Yun po, regarding po dun sa naging work ko before, pwede ko na pong i-elaborate. So, nag-business na lang po ako, so may mga staycation po akong napagawa. Yun na lang po yung naging source of income, and additional na lang po itong career na bago na po. Ito na pong singing career ko po. Yun, ang importante, happy at nagagawa pa rin ang kailangan gawin para sa iyo at para sa pamilya mo. Ay, opo. 6 years old. Kasi ibig sabihin, kaya masipag ka pa rin, may sinusuportahan ka pang mga ibig sabihin na umaasa sa lakas ng isa. Pero, hindi ka nag-iisa. Yes po. Hindi ka nag-iisa? Ay, hindi po nag-iisa. Talagang yun yung inspiration mo talaga para tuloy-tuloy yung buhay. Tama. So, Ate Isa, basta ang pag-uusapan natin, it's all about you and your music career. At saka yung kung paano ka na-discover nila Kuya Abby. At a little bit of a background of your pagiging soldier mo. Actually, reservist din pa ako sa Philippine Army. Anyway, pag-usapan po natin yung a little bit doon, kung ano po kayo napunta doon. At kung pagbibigay tayo ng comparison, naging buhay mo bilang Army at saan yung pagiging music artist mo. Okay? Okay na lang? Opo. Actually, related naman po lahat. Kasi na direct enlistment po ako, it's because of singing. Yun po yung nangyari talaga. Wow. Yun po yun. Yun na po. Hindi siya napalaban sa giyera, napalaban. No, never po ako napalaban sa giyera, sir. Kasi actually parang dual function lang po talaga ako noon sa singing and sa office lang po talaga. Hanggang sa dumating yung time na kailangan kong i-let go yung singing career ko doon sa loob ng camp. Parang bihira na lang po akong kumanta kasi syempre may merit ka na. So yung husband mo medyo nag-ano na alam mo na yung ibang nagsiselos na parang ganyan po. Kaya parang minimal na lang po yung ko dahil pag-join ko sa sa banda. Pero at least po, tuloy-tuloy pa rin po. And then actually, sir, before kasi ako nag-start ulit, after 12 years na po yung gap, yung hindi talaga ako nagjo-join na sa mga ganyan. So, yun, parang nanibago ako lahat-lahat. Ang hirap, medyo yung pagiging singer ko ulit, mahirap na Parang, wow, ang hirap yata ng ganito. Parang gano'n. At least na opinion. Mamaya mo na sabihin yun. Okay po. Para mayan. Anyway. Sa Pilipinas Live kayo mga 5 minutes makalipas ang alas 11 ng umaga. Ang oras na ito ay hatid ko sa inyo ng
Libanan News Online at ang ating kasamang sa This time check is brought to you by EM Nodicare, located at Pinungkahan Street, Barangay Tumaginting, Nauang, Gentlemen, ang ating pong bisita is an upcoming singer to watch out for. Is a former corporal of the 2nd Infantry Division, Jungle Fight Division of the Philippine Army. Nakakatakot ang ating guest. She hails from Cagayan Valley in northern part of Luzon. She started her singing career at an early age of 5. Ang aga. She was joining singing competitions in Tuguegarao and winning them each time. Talaga naman. Eventually, this experience brought her all the way to Tanay Rizal. Akala ko napunta sa ibang bansa, Tanay Rizal pala. It was her older sister, Mercy Joy de la Cruz de Villanueva, who was also a Philippine Army stationed in Camp Kapinpin, who initiated her journey into joining the service by becoming a female enlisted soldier member of the 2nd Infantry Division Band in 2003. And without any further ado, huwag na natin pahabain ang pagpapaliwanag kung sino ating bisita. Ladies and gentlemen, Miss Iza Cruz. Hello, Ate Iza. Kumusta po? Naku po. Biglang nawala yung connection ni Ate Iza. Wala na, oh. Hotspot mo na lang. Binabati natin si Teresa P. Aguilar. Greetings from, ayan, Ate Iza. Ayan, ayan na! Good morning po sa inyong lahat. Yun. Maganda pa po kayo sa umaga, Ate Iza. At akala ko mag-iisa ka na lang. Kaso ngayon ay kasama na namin kayo. 3 na tayo. Hindi ka na mag-isa. Ayan. Bati-bati, Ate Iza. Go ahead. Bati mo na sa mga fans. Ayun. Ayan. Go ahead, Ate Iza. Yes po, magandang umaga po sa ating lahat. Una po sa lahat ay gusto ko magpasalamat sa ating Panginoon dahil binigyan niyo po ako ng opportunity na makaharap po kayo at makausap po para lang ma-introduce namin yung Handang Sana. Sa mga nanonood po sa ibang bansa, kahit sa lupalok ng mundo, sa mga kababayan natin dyan, maraming salamat dahil kayo po ay nanonood ngayon. And gusto kong batiin po kayong lahat ng magandang umaga o gabi. Ayun. Ate Iza, curious lamang po ako. Ito po ba ang kauna-unahang yung interview sa radyo? Opo, first time po kayo medyo pinakabahan. Di ba? Nanganganay si Ate Iza. But being the first timer sa radio, na first time niyang haharap sa tao. Dahil sanay na sanay po ito si Miss Iza sa pagharap sa publiko bilang isang mang-aawit. Tell us more about your journey, Miss Iza. Paano ba na-inlove ang isang Iza Cruz sa pag-awit? Ano ba ang naging influensya sa'yo? Ayun, Ate Iza, narinig niyo po ba kami? Ate Iza, narinig niyo po ba kami? Ayan, okay na po. Nakikita ko na, naririnig ko na. Ayun. Medyo may delayed yung ang audio natin. Ano po ang journey niyo po? Bakit po kayo napunta sa pagiging mang-aawit? Kayo po ay isang sundalo. Yes po. Gusto ko lang pong umpisahan po. Bata pa lang po kasi ako. Ay natuto na po akong kumanta hanggang sa nag-aral na po ako. Yun yung parang doon na nag-start lahat since elementary na, high school, college. So hanggang sa nagtrabaho na po ako, ito na yung naging way ko na makapasok din sa trabaho ko as dyan sa Philippine Army po ako kasi dati. So yun po yung start po nun. Dumating po ako dito sa Tanay Rizal po. Diyan po talaga. Nakisali po ako sa isang singing contest and nanalo po ako hanggang sa yung grupo ng isang Philippine Army po dati sa banda. Nakitaan nila ako ng talento.
So, yun po, nag-join po ako sa kanila. In-endorse po nila ako doon sa Commanding General hanggang sa, yun po, nagustuhan naman po ako na, kumbaga nakapasa naman po ako sa kanila. And yun, nag-start na po bilang isang sundalo. Parang ang bilis po ng pangyayari. Kasi nag-graduate po ako ng 2003, May. So, October nag-apply na po ako, and then December po, yun na, nag-start na po yung pagiging sundalo po. Kaya mabilis lang po nun. May tanong po dito. Bilang isang sundalo, kayo po ba yung napalaban na o parang nasa mission ng nakikipaglaban sa insurhensya? Parang gano'n. Hindi ko pa po na-experience yun So, office lang po ako, tsaka sa lang po, sa banda lang po. Doon lang po ako talaga. As in, hindi ko na-experience yung ma-deploy sa mga ganyan po. Kasi, direct enlistment po kasi yung nangyari sa akin. So, kung ano po yung skill, focus lang po, doon lang po. So, naging senior po ako ng Philippine Army dito sa 2ID or 2nd Infantry Jungle Fighter Division dito sa Camp Kapimping, Tanay Rizal. Yun po, dyan po yung talagang Pero may training din po kayo, basic training as yes, meron po, sir. Nag-training po talaga ako. Sir, 2 beses po ako nag-training. Kasi yung first, nagkaroon ng na-hospital po ako noon. Na-hospital. Opo. Actually, sir, ulitin ko lang po, 2 beses po ako nag-training. Kasi po yung first training ko po, sa sobrang lamig dito sa Tanay, as in nag-lockjaw po ako. Yun yung first training ko po. So, hindi po natuloy hanggang sa nag-join na ako, parang na-recycle po ako. Dito na ako ngayon sa nag-join na po ako sa 300 ng mga sundalong lalaki. So, 6 kaming mga babae, which is pioneer po yun sa amin na nangyari. Kami lang po yung first na nag-join ng ganun po. Alam mo, napakaganda na naging experience ni Miss Iza. Kasi bukod sa yan. Opo, maganda. Hello? Yes po. Yeah, yung physical training as a military, as a part of the infantry, although naging contribution niya is not really para makipagyera, pero i-relax na ating mga sundalo mismo by giving her music. Ikaw naging bahagi ng banda ng mga sundalo. Tama po ba? Yes, sir. Tama po. Tama po. So, tell us about yung progress ng iyong pagiging mga awit. Meron ba kayong mga napipisil or ginagawa with the help of BRB, of course? Ano po ba ang mga nakahain mong gustong gawin in terms of music? Are you into composing of music or may ilalabas ba tayong ikagugulat ng madlang people? Paano ka bago 'yon? Paano ka na-discover ni Kuya Abby Hipólito? Gusto mo pong sabihin lang po sa lahat. Ito po kasi ako pumunta kumain, which is wala akong alam na ganito pala yung nangyayari dito, na naghahanap din pala sila ng talents nila or artists nila. Then, kumain po ako dito, hindi ko po, kumbaga open mic po talaga siya dito. Then, nung kumakain po kasi ako dito, hindi ko po alam talaga na ganun yung nangyayari. Pero nakikita ko, may mga ganito po dito sa likod ko po, may mga ganyan na nakaset up. So, yung time na yon kumanta po sila, hanggang sa in-invite po nila akong kumanta. And then, nung time na yon ayaw ko pa kasi pagod po ako. Kumanta po ako, hindi ko naman ina-expect po na parang siguro talagang inadya ng Panginoon na dito ka kumain kasi ito yung para sa'yo. Parang in short, ganun na po. So, naging okay naman lahat yung outcome hanggang sa hindi ko ina-expect na meron siyang ginawang song which is 7 years na po yun. So, sobrang tagal. Sa akin lang niya talaga binigay at talagang natuwa naman po ako kasi
bagay ko po yung kumbaga nag-akma yung boses ko dun sa kanta. So, syempre po, sino ba naman yung tatanggi? Kaya yun na po yung naging umpisa ng pagiging artist talaga. Ayun. Kaya pala ganun. Papadiscover din ako kay Kuya Abby Hipolito. kami ni Padi Rohel, magpapadiscover din kami. Yun lang. Oo. Mamaya mag-iba na tayo ng hanap buhay nito. Mamaya pag-usapan natin kung ano yung single na i-promote mo, na ilalunch mo. Pero bago yan, pero kasi mga nagtanong na dito, sample daw, sample. Ayan o, sabi dito ni BB Key and Empress Key, sample. Ayun. At mayroon pa ditong binabanggit, sample daw. Hi kay Ate Maria Pangilinan dyan sa Japan. Ayan, nanonood. Sabi dito ni Manang Vlog, si Kuya Abby pala nakadiscover. Ay wow, iba yon. Sabi naman dito ni Manager Sinus Rhino mula dyan sa Canada, kurak. Sample. Kurak talaga. Manager! Baka gusto mo maging manager ni Isa. Naghahanap kami ng manager. Joke! Meron po. Ayun. Excited kami mapakinggan ang sample mo, Miss Isa. At alam ko naman, pati itong ating mga tagapakinig ay nag-aabang na. Ano daw po yung kakantahin yung bilang sample at yung ba yung mga una nyong maging mga naawit, ika nga. Actually, sir, gusto kong kantahin yung anak. Okay. Bakit? Abay, Bakit mahalaga pa sa iyo yung anak? Gawin mo na kaming anak. Actually, naging favorite ko kasi siya. Yung anak na kanta. Ang ganda kasi ng mensahe. Ayun. kaya yung mga anak, makinig kayo mga anak, ha? Ito yung magandang mensahe daw para sa mga anak. Kaya let's give it up to Ate Isa and listen to her music. Yon! Ito lamang po yan sa DYRN at FMC Filipino Music Central. Let's go, Ate Isa. Hi kay Bobby, kay Robert, yan sa Phoenix, Arizona. Yan. Silang kasama at yung tuwa ang kamala at ang nalatay mo di malaman gagawin nasa pati sa gabing pupuyan ang iyong mama sa pagtingin ang gatas mo sa umaga may kalong panahon iyong ama tuwang-tuwa sa'yo. Ngayon ay malaki ka na, nais mo'y maging malaya, di masilakay at walang magagawa. Ikaw ay biglang nagbago, naging matigas ang iyong ulo, at ang payo nila'y sinuway mo. Isip na ang karong ginagawa ay para sa'yo. Pagkat ang nasa nasunod ang layo mo, di mo sila pinapansin. Nagdaan pa ang mga araw at ang landas mo'y naligaw. Ikaw ay nalulong sa masamang bisyo.
Ayun. Maraming salamat po. Si Miss Isa Cruz po yan. Yan, sayang, ano? Padre Rohel. May mga pumapasok dito. Ayan, marami. Isa, yung kanyang effort is really amazing. The voice is beautiful. Ang hindi lang nakiisa sa atin, kay Ate Isa, yung signal. Diba? And we wanna apologize for that. Bagamat hindi kami nag-provide niyan, pero you deserve a second round in some of our episodes siguro para mapakinggan natin tunay na katas talaga na isang Isa Cruz. Kasi dito sa in this particular program ngayon, itong ating medyo very challenging yung yung connection, yung connection ni Ate Isa. Nasa Tanay po kayo ngayon, no? Diyan sa sa taas. Yes po, sir. Nandito po ako sa Tanay. Sa Thousand. Opo. Ayun. May binabanggit dito si isa sa mga viewers natin sa YouTube channel ng FMC. Sabi dito ni Pinoy Loca, hello RN Lawang. Sabi niya, hello Miss Isa. Pwede po bang mag-request ng Jaya song? Tapos sabi pa niya dito, nakita ko na, napanood ko na po kung paano kayo kumanta sa YouTube po. Baka sa YouTube channel niyo po. Ayan. Opo. Ay, i-promote na lang natin, bro, kung ano yung YouTube channel ni Miss Isa. Ayan. If the signal is this one, it will be a disservice to the beautiful music and the voice of our guest. Kasi hindi kita at mapapakinggan ng sapat ng ating mga manonood. Correct. Ang kanyang kinang sa pag-awit. Mas mainam ang ating i-promote dito yung YouTube channel ni Miss Isa. Para i-follow siya, i-like siya, i-share siya, at higit sa lahat maghagis kayo ng stars para kay Ate Isa. Ayun. At saka yung yung FB chip, anong FB chip? FB page niya. Ayun. Hi kay Kuya Jojo Toralba, ayun, nanonood siya ngayon. Ano yung pangalan ng YouTube channel mo, Ate Isa? Sir, Isa Cruz lang po talaga siya. Yeah, Isa Cruz, even yung fan page ko, Isa Cruz po. YouTube. Lang. Ay, madali tandaan. And yung Facebook, Isa Cruz po. Opo. Basta hanapin niyo lang po, Isa Cruz. And yung TikTok din po, ganun din. Isa Cruz. Lahat pala ng mga platforms meron si Miss Isa, kaya nga hindi pa pwedeng hindi natin isiwalat dito at ipagyaw-yawan na there are a lot of means para mapakinggan na mas malinaw at mas maganda ang audio, but through the music channels na meron si Miss Isa. So namely YouTube, meron siyang FB, may TikTok pa. So wala kang lusot, ika nga. Ayan. Sabi dito ni Derica Villanueva, pa-shout out po. Ayun. Shout out. Bawal lang shout out, baka umalis, shout in lang. Hi Derica Villanueva. Joke. May tanong dito si BBK, sabi niya, sino po ang madalas na sinasabing kaboses mong singer, Miss Isa? Meron ba? Jaya. Kanini Salucho. Eva Yureño. Imelda Papin. Mix po. Ang dami kasi lumalabas sa voice coach is yun yung talagang nakita ni Kuya Abe na dahilan bakit nagustuhan ko niya talaga. Galing, very versatile yung kanyang range, Pag sinabi mong Jaya, alam mong medyo malaking boses yan at may range din pagdating sa mga high notes. Lalo naman kung ang pinag-usapan natin isang Lani Misalucha, umiikot-ikot pa yun sa cylinder tapos tumutulili, di ba? So if you have that kind of quality at nakikita ng mga tao yan, at meron ka pang, on a lighter note, meron ka pang Imelda Papin, at versatile talaga yung kakayahan ni Isa. Di ba? So, yun nga lang, at hindi natin talaga siya makikita dito because of the challenge for the signal. The signal. Kasi mas maganda sana kung live natin mapakinggan. Oo. Puntahan niyo po sa Chops and Brew Cafe. Ayun. Ate Teresa Aguilar, salamat po sa 20 million na stars na sinend niyo po.
It will help Wow. us make a content like this one. Sino po ang gumawa ng awitin na Sana? Ito yung bago mong single, di ba? Oh, hindi pa natin napag-usapan. May bagong single pala si Miss Isa. So hindi na siya mag-iisa kasi may ka-single na siya. So tell us more about that music you're about to launch. Kailan ba ang launching nito? Go ahead, Ate Isa. Sir, actually yung pre-launching katatapos lang po nung yes po. Katatapos lang po siya nung February 15. Pero yung pinaka-grand launching wala pa pong announcement. Wala pa. Wow. Talagang sakto-sakto sa Valentine's ang So, launching lang po yung ginawa namin nung February. Ang tapos ng kanta, saktong-sakto pang Valentine's siguro yung Sana ba? Ang title Sana? Sana. Yes sir, sana po. Sana po. Bakit sana? Marami kasi nagtatanong, bakit sana? Sana ano? Sana maraming pera? Song na to, Sana maraming project. ay patungkol sa isang individual na nagmahal ng Wow. Okay. sir, yung kantang Sana ay patungkol po to sa isang individual na nagmahal ng lubusan, pero ang kapalit ay pait at nauwi sa isang maling akala. Parang ganun po. Yun lang. Yun lang. Si Kuya Abe. Hugot pa ng dulo ito. Diba? Oy, si Kuya Abe. Go ahead, Kuya Abe. God bless. Hello, Kuya Abe. Yung launching ni Ma'am Isa, naganap na po last week. Okay. Soft launching na po yun. But it will happen soon on March, right? On a official launching on March. Abangan po nyo yan. Diyan na po lalabas sa Spotify, in all digital platforms, Deezer, tapos meron na siyang music video na nakanda, lalabas sa Vivo. So, catch this on March, maybe second week on March. Nakapost naman po yan sa page ni Ma'am Isa. Tapos, Chops and Brew, especially here at Chops and Brew, kami ng plug sa mga artists. Here at radyo natin at FMC. Tama ba, Kuya Abe? Yeah, tama, FMC. The official launching radio station is this, FMC. Di ba? Nauna kami. Nauna kami. Radyo natin. Nauna. Mamaya ipi-play po natin yung music ni Isa na Sana. So, follow niyo po yung sa Spotify, YouTube channels. On March, it will happen soon. Okay? At marami pa po kaming shows dito na gaganap sa Chops and Brew. So, yun sa mga gustong pumunta at marinig, okay, you can jam here and open mic po ito every day. Maraming pupunta mga artists dito. Wow. Original or over what? Yun po. Thank you. Yung mga pupunta dyan sa Chops and ano pangalan yan? Chops and Brew Cafe. Open mic po yan, open mic. Hindi po magdadala kayong sariling mic, ha? Sa kaalaman po ng lahat, si Kuya Abe po ay isa sa mga gumawa. Siya po ang gumawa ng buwan ni JK, ni Juan Carlos. Kung natatandaan niyo po. Pero maganda ito music na Sana. Ito daw ay kwento, di ba, Miss Isa, kwento ng isang nagmahal, umasa at pinaasa at ipinasa. Tama ba? Correct po. Tama. Ganun po. Yun. So paalala sa mga sa iba. Paalala sa mga nagmahal, sa may minamahal at balak magmahal, belated Valentine's greetings sa inyong lahat, di ba? Ayan. May tinatanong dito si Queenie V, isa sa mga kasama namin dito sa FMC at saka sa radyo natin. Sabi dito ni Queenie V, may discount po ba ako pag mag-walk pag nagawi ako diyan, Kuya Abe, sa Chops and Brew Cafe? Banggitin mo lang yung
Black Shadow, Rohel Morales, at saka FMC at Radyo Yes po, meron po. Meron po. Babawasan po, huwag kayong mag-alala. Pag umorder ka ng large daw, bibigay sa'yo small. Talaga may bawas. Huwag kang mag-alala. Banggitin nyo lamang po ang pangalan ni Black Shadow at saka ni Rohel Morales at saka FMC at saka radyo natin. Di ba, Kuya Abe? Ayun. Ayun. So it's really an amazing opportunity. Sa family ng FMC. Thank you. Punta kayo dito sa Subs and Bro, okay? Kahit walang naman ang bulsa nyo. Maraming salamat Kuya Abe. Sige, ang Chops and Bro Cafe po ay isa sa mga sponsor po ng programa namin na Kwentuhan, Kwentahan at Kantahan. At si Kuya Abe po ang isa sa mga nagbibigay po sa amin ng mga yung mga katulad po ni Miss Isa na gusto pong palawakin pa ang kanilang talento sa pagkanta. Kaya kami po ay saludo kay Kuya Abe sa pagbibigay niya ng tiwala sa amin sa programa namin at sa station po namin sa radyo natin at saka sa FMC. Maraming salamat Kuya Abe. At good luck. Padre Rohel, baka may tanong ka pa? Yeah, ang katanungan natin, ano yung hindi mo makalimutan experience bilang isang singer? Can you recall any of those moments na parang hanggang ngayon hindi mo makalimutan? To be honest po kasi yung nanay ko, so yun yung isang burden sa akin. Ang hirap kong ipaliwanag, ang hirap tanggapin yung katotohanan na nung una talagang ayaw niya talaga kahit nung high school ako, college ako, as in nagtatago po talaga ako, tumatakas talaga ako para kumanta, para kumita, para ganun po. Kasi mahilig po talaga ako kumanta. At the same time, gusto kong kumita para makatulong naman sa pag-aaral. So, sana na to ang ipaliwanag sa kanya. Yun po yung naging experience ko na baka hindi niya matanggap kung ano yung gusto kong tahak. Iniisip ko baka umayaw, baka pagalitan ako, baka awayin ako. Yung ganun po ba? Kasi syempre po, iba na po ito kaysa noon. So, yun po yung awa ng Diyos, naging okay naman. Naging okay, tanggap na niya, nagustuhan na niya. So, lagi niyang sinasabi, good luck anak, I'm happy for you, gano'n na. So, luwag na yung kalooban ko na gumawa yung ganitong bagay. Kasi mahirap po kasing gumawa yung mga ganitong bagay na parang may pumipigil at nagagalit. Yun. Yun po, sir, yun. So yung mga expectations ng mga magulang ang medyo doon ka nagkaroon ng konting hamon. Kasi sa isip mo hindi ka susuportahan. Alalahanin mo mga magulang, kahit anong mangyari, susuporta sa atin yan. Diba? Sa ating mga kababayan na nagdadalawang isip at ayaw lumaya at pero gustong lumaya ng kanyang pagiging talented person. Pag kayo, susugan nyo lang po yan. Di po ba, Miss Isa? At tulad ng ginawa nyo, hindi nyo binitawan at ngayon ay taga-palakpak na, taga-sunod na, taga-bigay sa'yo ng good luck ka ang iyong mommy. Yes. Yes. May tanong dito sa website ng FMC sa www.filipinoMC.com. Sabi dito, kayo po ba ay ang ibig sabihin siguro niya ay sumasali ka sa mga contest, sa singing contest. Konsetera daw, konsetera. Baka ang ibig sabihin niya is sumasali ka sa mga contest, singing contest noon. Yes po. Actually po nung maliit pa lang po talaga ako. Parang 6, nag-start kasi ako 5 years old, marunong na talaga. Then so yun, nananalo naman po ako pag may mga fiesta, mga ganyan, Christmas, ganyan po. Hanggang sa naging high school, nag-high school po ako, college, yun po talaga, as in talagang contestera na po talaga ako and sumasali na rin ako sa YMCA kasi may mga singing contest po dyan. So, English category, Filipino category po yung sinasalihan ko, ganyan po. So, buong Norte, yun po talagang nagki-contest po ako. Lalo na sa mga schools, ganyan po. Then, yun din po actually yung bumuhay sa akin sa pag-aaral ko kasi nagkaroon na, kumbaga binigyan ako ng scholarship hanggang
first year college to fourth year college na po. Yun po yung naging puhunan ko. May tanong din dito sa YouTube channel ng FMC, sabi dito ni Kuya John Arcibucci, naka-experience na po kayo, Miss Isa, na yung audience or fans mo nanligaw na sa'yo? Hanep! Kuya John ha? Ikaw ha? May balak ka ha? Pwede niyo pong sagutin, pwedeng hindi. Opo. Opo daw. Nagustuhan ka nila yung boses mo, gano'n. Type yung boses mo. So, hindi po talaga maiiwasan po yung mga ganyang bagay. Kahit sino po, kahit nga po broadcaster, pag maganda yung boses po. Diba? Si Padre Rohel po, marami po naliligaw sa kanya. Strict ang parents ko. Kaya lang strict ang mga parents. Atay tayo, magagalit si Kuya Abby. Magagalit si Kuya Abby sa atin. Hindi po ako nagtanong niya. Yung Sana na song, it will be distributed and released by Holy East International Records. Yan. Yan yung label. Ayan. Wow. Yan. And, ayos. Sabi, dito po siya, okay, kumakain din siya. Tapos kung tugtog kami, naman ako si Wansi. So Wansi, kumusta ka na? Si Wansi. Kailan ka ulit magbabalik sa amin? Kailan ka magbabalik? Malapit na daw, kasi inimbitan niyo siya anytime. Tapos, after namin tumugtog, open mic na kasi, hindi lang kami tutugtog dito sa Chapson. We let the people sing. Hindi ka magaling, wala pong magaling dito sa Chapson. So I called her, tinuro siya ng isang kasama yan si Kenneth, DJ K, kasi DJ ko sa Okada. Sabi niya, ito. So, tinanong ko. So, pagod na ako, so punta na ako sa kwarto. Narinig ko yung boses, sabi ko, teka, uy, ano yun? So, naisip ko kagad yung kanta kong nakaano na, for how many years. Sabi ko, tapos kinausap ko siya the next day, sabi ko, ito yung kanta kong willing ka makantayin ko. Sabi ko, paano siya makapaniwala? Kasi yung boses kasi niya, so versatile, meron siyang Eva Eugenio style, meron siyang Imelda Papin, meron po siyang Jaya. So, yung tatlo na yun, nagkaano yung isip ko, galaw ng galaw, doon sa song, Sana. Siya lang ang pwedeng kumanta doon Sana. Doon po nabuhay yung isa po. Grabe. But the song Sana was wrote, pandemic pa po yan. Ginawa ko po yan ng pandemic pa. Dahil lang wala makahanap ng singer. Siya. Ang nag-iisa. Ang nag-iisa. Kuya Abby, yung aking partner, si Padre Rohel, magaling din po umawit yan. Baka gusto niyo. Nakaka-worry pala dyan sa Chops and Brew Cafe. Mamaya mapunta ko doon, pakantahin ako ng My Way. Patay tayo dyan. Yeah. Punta ka dito. Yung My Way, paano ka makakarating dito ng My Way? Anytime, punta lang kayo dito, sir. Opo, lalayo po kami dyan. Sigurado yan. Thank you. FMC Mabuhay. Mabuhay ka, Kuya Abby. Salamat. Salamat. Yes, ayun. Okay. Ayun kay Ate Isa at ngayon na siya ay nag-isa na lang dyan. Ano pa po yung aside from this album, single that is going na-launch na soft launching na, no? Mayroon pang video, sabi nga may presentation pang video, lahat yan ilalabas. Ano pa yung pangarap ng isang Isa? What is the dream? Pangarap ko po talaga, gusto kong kumanta sa maraming tao, which is, yun na po yung tinatawag talaga nila na siguro kung may pagkakataon, mabigyan ako ng sinasabi nilang concert or what. Ang laki po ng tumatanda na po. Yan, that is the dream. Talaga naman, ang sarap. Yes po. Ang sarap niyan. Ang sarap yung pakiramdam na mangyayari po yan. Mangyayari po yan, Miss Isa. Wag po kayo mag-alala. At
Na-expose na po kayo Maraming dito. salamat po sa tiwala. It's always a grand dream for a singer like Isa na in a huge crowd, maybe Araneta Coliseum or maybe Philippine Arena, na ikaw mismo ang di ba? Bakit naman natin titipunin yung mga pangarap sa buhay, di ba? Kasi kung hindi ibigay sa yung Philippine Arena or Araneta, baka pwedeng Ninoy Aquino Stadium, may mapuno mo naman. Oh, di ba? Di ba? Masarap po mag-perform ng sa maraming tao. Masaya na po ako kahit wala nang ganyan, joke lang. Anyway, dream ko po yun eh. So why not? Sana bigay ng Panginoon. Supportado ka natin, Isa, no? Huwag mong bibiruin kasi si Lord, pagka kinatok mo siya, hindi nagbibiru-biru yan. Baka bigla na lang talagang bigyan ka, di ba? Kaya maging handa. Maging handa. And I'm sure more than enough yung preparation mo. You've been in music for so long, since you are 5 years old and you are now more than 5 years old. So definitely mahaba-haba na rin ang naging experience mo. Oh. Sabi dito ni Miss Queenie V, pupunta daw siya sa Chops and Bro Cafe, si Miss Queenie V, kasama namin dito sa FMC at sa radyo natin. Clement. Sabi pa dito. Ayan. Sabi naman dito ni Kuya John Arcibucci, claim na yan, muna yan, Miss Isa. At sabi pa dito ni Pinoy Loca, mangyayari yan, Miss Isa. Ayan. Di ba? Just think positive. Dito po sa amin sa programa namin sa 3K, hindi naman po kami nagyayabang, pero ipagyayabang na rin namin na halos lahat po ng mga naging guest po namin dito ay sumisikat naman po kahit pa paano at tinatangkilik po ng madlang people. So, Thank you. We always promote yung mga baguhang mga talents na katulad nyo po, Miss Isa. Hindi po naman namin sinasabi na si Kuya Abby is veterano na at luma na. Pero nakatuon po kami sa mga bagong talents na katulad nyo po. At kasama po namin si Kuya Abby Hipolito sa dream po namin na may promote yung mga bagong talents. Nandito po sa radyo natin at saka sa Filipino Music. We really want to thank you for the opportunity, Miss Isa. It's just ang ating pong ang hindi nakikiisa kay Ate Isa is yung ating signal. Maybe mas mainam siguro. Hindi nakiisa. Baka may second round pa tayo with Miss Isa, lalo na pagka na formally launch na yung kanyang music. Maybe we can invite her again kasi nga ito parang nauutal-utal. It's not giving her the talaga yung talagang totoong accolade that she deserves. Correct. So we are looking forward for another round of exposure dito sa ating programa at mapakinggan ang totoong katas ng isang Isa, ang nag-iisang Isa. Yun. Diba? Yun. Si Isa, ang nag-iisang Isa. Yeah. Yeah. Baka mayroon kang gustong pasalamatan, Miss Isa. Go ahead. Yes po, gusto ko magpasalamat po sa Police International for the exclusive distribution of my single Sana. Instruments is recorded at Wildgrass Studio, Viva Records for vocal and master recording, and Chops and Group for discovering me po. So as Kuya Abe said po kanina, nandito na po talaga ako na-discover. And of course, gusto ko pong magpasalamat sa mga relatives ko, Oswaldo de la Cruz sa New York, at syempre yung nanay ko, Josephine Rabang, and mga OFW, mga kapatid ko, Hazel Krishna Sumahid and family, dyan sa Helsinki, Finland. Jotel Ivy Bautista from Espoo, Finland. Mercy Joy Villanueva, Taba Hospital, Ministry of Health, Kuwait, and Leilani de la Cruz dyan sa Saudi Arabia. Yun po, of course, yung family ko dito, and sila Sir Ab, of course, nandito po sila, and yung buong family niya, gusto ko magpasalamat po. At gusto ko rin magpasalamat po sa mga nanonood. Maraming salamat po sa mga kakilala po, hindi ko pa kilala. Maraming salamat po. Sana po supportahan niyo po ang kantang Sana po. It's my first single po. Yun. Maraming salamat, Miss Isa. We're looking forward to another round with you.
At sa lahat po ng ating mga tagapakinig, suportahan po lahat ng mga channels na meron siya or platforms, YouTube, Facebook, TikTok, and of course the official launching of her singles at sa kanyang mga album na darating pa. We are looking forward for your 100% support. Yun. At maraming salamat, Miss Isa. At kay Kuya Abe, maraming salamat sa tiwala na naging binibigay niya sa amin sa program. Ay, kita-kits dyan sa tawag dito sa cafe ni Kuya Abe. Sa Chops Anvo Cafe. Ayun. Huwag po kayo mag-alala. Bago matapos po ang programa namin, ipe-play po namin para po sa inyo. Exclusive lamang po yan dito sa radyo natin at saka sa Filipino Music Central. Ang awitin ni Isa na mapapakinggan nyo po. Dito po yan. Abangan nyo po yan. Maya-maya po lamang. Kami po yung nagpapasalamat. Miss Isa, maraming salamat po. Good luck. Thank you, sir. Good luck. Thank you po. Thank you. Thank you. Thank you. Maraming salamat po. At sabi pa dito ni Architect Janjo, dream big and make it happen, Miss Isa. Yan ang hashtag natin, kumilos ang ayon sa laki ng pangarap. Diba? Pangarap mo yan, kumilos ka para mangyari yan. Ayun. At sabi pa namin dalawa ni Padre Roel, Miss Isa, hindi ka nag-iisa. Di ba? Yun. Di ba? And speaking of hindi nag-iisa, binabati natin ang ating mga kaibigan dyan sa, of course, sa ating bayan ng Laoang, hanggang dito sa dulo ng Allen. Diyan tayo tumatawid. Andyan yung mga kaibigan natin, si ATG, si Ana. Kumusta kayo lahat dyan? Of course, ang iyong beloved husband, si Bro Rolly. Magandang umaga sa inyo lahat. At sa lahat ng mga kasama niyo dyan sa opisina, alam kong excited kayo sa araw-araw niyong pagkilos para po mangyari ang mga pinapangarap sa buhay. Mga kaibigan natin dyan, bro. Mga taga-Allen. Ayun. Ay, bago natin makalimutan na batiin si Padre Darwin Aguilar and the Aguilar family. Maraming salamat po. And I would like to say hi kay DJ Maki, kay DJ Malu, kay Ate Malu, kay Ate Kerubin, kay BBQ, kay Jack Spider, at kay Padre Job, DJ Job. Maraming salamat kay Kagawad Elijaz ng Barangay Paasa. Ating mga kaibigan dyan sa Libanan News Online. Maraming salamat po. At kay Ate Mary Joyce Imperial Balbin, maraming salamat po. At Ate Ice Castle, maraming salamat po. At kay Tall Sleepy, kay MC Rider, at kay Manang Velches, at kay DJ Moss. Abangan nyo po sa Sunday ang programa po nila Nonoy Triviana at saka ni BBQ, yung Double Trouble po. At binabati rin po natin mga kaibigan, na Padre Roel, ang ating po mga kaibigan dyan sa Salad Master, sa Diner's Choice, kay Kuya John and Ate Gladys, ay kay Kuya Vike at Ate Beth, at kay Kuya Rick at Ate Evelyn, Ate Mel and family. Ay kay Madam Del at kay Ambassador Willie, maraming salamat po ang family. Ay kay Ate Rufy, ayan, maraming salamat po. At sa lahat po ng mga OFW na laging sumusubaybay at nagre-review po sa aming mga show dito sa radyo natin at saka sa FMC, maraming salamat po. Kung wala po kayo, ay wala din po ang aming programang ito. Kaya maraming salamat po. Napansin ko lang po for the past month, mas lalo pong dumarami yung mga nanonood at nag-share ng aming pong mga show. At ito po ay ina-appreciate po namin ni Padre Roel. Maraming salamat po. Padre Roel, baka mayroon kang gustong sabihin. Muli ang pasasalamat natin sa ating mabungang pagbibigay ng entertainment sa ating mga kababayan. Ang hangarin natin, of course, dito sa ating programang Triple K Kwentuhan is really to give you better appreciation of the news that is given to us every single day. At binibigyan natin ng pagpuna, pagkilala mga bagay-bagay. Sa kwentahan portion, of course, we would like to pursue ang ating pong pagkilos para po maintindihan ang mga kailangan natin gawin sa financial na aspeto para po sa ating personal na buhay, kahit po para sa inyong mga companies or mga negosyante na yan. At of course, then sa kantahan, hindi natin pwedeng iwaglit na marami tayong mga kababayan katulad ni Miss Isa na kailangan din ng pagkilala, ng pag-push at lalong umusbong ang kanyang talent bilang isang mang-aawit. Ayun, maraming salamat. Hi kay Ate Jos at kay Kuya Elmar, si Mr. Radyoman, mga kaibigan natin dyan sa DCXL at Radio Mindanao Network. Hi kay Arvin at kaibigan din natin bro sa Bombo Radio. Hindi natin pwedeng kalimutan si of course, kailangan pa bang i-memorize yan mga tropa din natin sa Bombo Radio Philippines. Nasa iba man sila pero mga tropa din natin, mga kaibigan natin yan. Ayun. At speaking of Bombo Radio, kami po ay nakikiramay. Isa po sa mga kaibigan namin ni Padre Roel na ngayon po ay lumipat po sa Abante Tonight at siya po ay reporter at nagbo-broadcast doon. Dahil sa makabilang buhay na po siya, si Kuya Raymond Tinasa.
Siya po ay dating sa radyo, Bombo Radio siya, pero naka-assign siya sa Malacanang Press Corps. Raymond, maraming salamat. At siya po ay isa sa mga anchor dyan sa Abante Radio at political reporter. Raymond Pinas. May bago na naman inilabas si Kuya Henry sa kanyang vlog sa YouTube. Ay paki-check din po at panoorin yung kanyang vlog. Kaka-chika lang sa akin kanina lang. Kuya Henry Umaga Diaz, ang ating naging bisita the other week. Supportan po natin ang kanyang programa also, ang kanyang vlog. It's a vlog, it's a personal vlog. It's a news that is happening in his new life as a Canadian retiree. So tingnan po natin lahat at suportahan po. Isa pong matagal na nagserbisyo po sa bayang Pilipino pagdating po sa pamamahayag. Yun. Hi kay Joanne and family at kay Maring Melanie at kay Kuya Ed Coronel and family. Hi kay Tita Cora, Tita Glo, Tito Rafi, Kuya Ray at Ate Lily, Kuya Bien at Ate Eunice at sa St. Jude Filipino Community, maraming salamat po. Afim Clothing, maraming salamat po. MBC, radyo natin, kay Ate Cheska, Ma'am Cheska at kay Sir Angelo Palmones, maraming salamat po. Go ahead. At paalala po, holiday po wala po tayong show sa February 29, 30 and 31. Kaya wala po kayong mapapakinggan sa amin pong programa, no? Paalala lang po, it's a holiday. February 29, 30 and 31. Okay, I declare that officially. Okay? Pero bago yan, I wanna say I love you to my wife, Bing Morales. Ayun. Hi, my loves. 14344. Maraming salamat po. Narito na po yung awitin ni Miss Isa Cruz. Sana. Tandaan nyo, kaibigan, hindi ka pa nagkakasala, pinatawad na kita. Exclusive only here at FMC at radyo natin at 3K. Kwentuhan at kantahan. It's Isa Cruz only here at radyo natin 3K. Here we go. Kay sakit masaktan at iwanan, sayang ang mga panahong nagdaan. Kay lupit ng iyong ginawa, pinahasa mo ang puso sa wala. Binigay ko ang lahat, ngunit ito ang napala. Liwanag ng buhay biglang nandilim, pati ang kaluluwa ko'y basang-basa ng luha at naninindi. Mali ako nang kita'y minahal. Hindi ko naisip na may katapusan.